Wala naman pong debate na kailangan talagang hanggat maaari ay sapat ang pondo ng PhilHealth para mapaglingkuran ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nasa panig ng kahirapan. Ngunit dahil po sa experience natin sa PhilHealth, sa kanilang pamamaraan kung paano itaguyod ang kanilang mandato, ay hindi naman sila makapagbibigay sa atin talaga ng magandang record. Of 74.4 billion. It seeks to give additional subsidies for PhilHealth to further improve their health benefit packages. This 74.4 billion subsidy is the same amount proposed by the Executive Department under the 2025 National Expenditure Program. This serves as fuel, keeping the passion of the President for healthcare reforms burning. Kung mabibigyan po ng karagdagang budget ang PhilHealth, hindi po mapapaso ang mga tao sa pangakong binitawan ni President Bongbong Marcos sa kanyang SONA. I'm hoping that the House of Representatives will pass the supplemental appropriation bill swiftly and the Senate will do its part without delay. Tulungan po natin ang Pangulo na hindi mapahiya. Ipasa po natin ang supplemental budget para sa PhilHealth. So today, my dear colleagues, I humbly appeal to you, let us continue to generously fund the universal health care. Let us continue to invest in a healthy relationship with our people. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator JV. Majority Leader. Yes, Mr. President. Mr. President, first to interpolate is the distinguished gentleman from the great province of Isabela and Davao, no other than Senator Raffy Tulfo. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Raffy Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Actually, this is a manifestation of support, and then later on, if the good senator from San Juan will yield to a couple of interpolations. Yes, certainly. Thank you from our my kababayan from Isabela. Thank you, sir. Mr. President, I would like to thank our good Deputy Majority Leader, Senator J.V. Ejercito, for championing the promise of the Universal Health Care Law and for supporting the sustainability of zero-balance billing. Healthcare in the Philippines remains financially inaccessible to many Filipinos despite the passage of the Universal Health Care Law. Patients still suffer from systematic delays, out-of-pocket costs, and reliance on guarantee letters o yung tinatawag na GL to secure urgent hospitalization. This practice undermines the constitutional guarantee that health is a right, not a privilege. In 2024, out-of-pocket payments by household accounted for 42.7% of the country's current health expenditure. According to the Philippine Statistics Authority, this shows that Filipino households are still burdened with nearly half the cost of healthcare, often paying cash or borrowing money to cover inpatient expenses kahit miyembro na sila ng PhilHealth. Mas nakakaalarma, maraming hindi kayang bayaran ng kanilang hospital bills kaya umaasa na lamang sila sa mga GLs mula sa mga halal na opisyal o kaya sa PCSO o DSWD. Sa kabilang banda, nakakatanggap po kami ng mga reklamo na may mga ospital na tumatanggi sa mga GL dahil sa matagal na pagproseso ng bayad sa kanila. Mr. President, these are the challenges that our people face every day. Thousands of Filipinos walk into hospitals with a sick parent, child, or sibling, only to realize that to afford the treatment, they will have to knock on the doors of different agencies. Bakit kailangan pang magmakaawa ang isang pamilya ng pasyenteng walang pangbayad ng bill sa ospital sa iba't ibang munisipyo upang makalabas lang ang kanilang mahal sa buhay? Ito ay isang nakakalungkot na realidad. These patients are not asking for VIP treatment. They are simply trying to survive. Kailangan natin silang tulungan. The resources already exist. The public has contributed through taxes and monthly PhilHealth premiums. What is lacking is the efficient disbursement of funds and the political will to eliminate middlemen in our access to healthcare system. Muli, buong aking suporta
kay Senator JV dahil karapatan ng bawat Pilipino ang magkaroon ng access sa healthcare at sa sistema na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. And having said that, Mr. President, will the good senator from San Juan yield to some questions? Yes, certainly. First of all, I'd like to thank Senator Tulfo for your support. Alam ko na po na marami pong dumudulog sa inyong mga programa na talagang napakabigat, no, kapag health expenses o medical bills. Kaya alam ko po na ramdam niyo ang hirap na dinaranas ng bawat Pilipino na nagkakaroon ng kamag-anak o sila mismo nagkakasakit. And I thank you for your support. So any questions will be much welcome, sir. Thank you, Mr. President. Mr. President, sa inyong palagay, paano po ay natin maisaayos ang sistema ng GL? Kasi sa aking experience, base po sa mga nagreklamo sa akin, marami namang ospital ang ayaw tumanggap ng GL dahil napakabagal daw po ng pagbayad. Hindi sila nagbabayad agad-agad, kaya yung mga ospital hindi na tumatanggap ng GL. Ano sa tingin nyo, Mr. President, ang magandang sistemang pwedeng ilatag nang sa gayon mapapabilis yung proseso ng pagbayad ng DOH sa mga ospital na tumatanggap ng GL? Or, sa tingin nyo kaya, Mr. President, kung hindi maisiayos ng DOH ang billing system nila, i-abolish na itong GL at ibigay na lang yung budget ng GL sa PhilHealth kasi zero billing na tayo nang sa gayon. Hindi na kailangan pang pupunta yung mga pasyenteng may hirap sa mga politiko, kakatok sa mga pinto ng mga politiko para humingi ng GL. Ano sa palagay niyo po, Mr. President? Totoo po yan. Alam niyo po, ang gusto ko sana natin nung binabalangkas ng Universal Healthcare Act ay diretso na, no, nasa mga ospital na pag meron pong pasyente ay hindi na sila problema. Pero in reality, Mr. President, totoo kayo, itong GL o guarantee letter, kahit papano, sa ngayon ay marami talaga natutulungan pa. Ito nakakalungkot dahil po sa red tape o sa mga proseso na minsan ay nagkakaroon ng problema at may ibang hindi pa natatanggap. Pero nagsalita rin Pangulo na hopefully itong sa kanyang bagong e-gov app, no, sana po mas maging makatulong po ito para ito mga humihingi ng guarantee letters o medical assistance ay maging mas efficient, no, sa Mr. President. Pero tama po kayo, I share with you yung inyo pong concern dahil itong guarantee letter kahit paano, kahit na ito yung nanggagaling sa ibang mga officials, ay kahit paano diretso nakakatulong kaagad sa ating mga kababayan. Kaya nga siguro itong darating na budget season, budget hearings ay dapat ma-resolve ito ng Department of Health at iba pang mga ahensya na may kinalaman po sa processing po ng guarantee letters, Mr. President. Yes, my second to the last question, Mr. President. Since yung problema talaga ng mga ospital ay sapagkat mabagal magbayad yung DOH, meaning itong DOH naipit yung mga accounts payable sa mga ospital, even sa mga doctors. Hindi kaya maganda, Mr. President, kung mag-hire na lang ang gobyerno, i-outsource na lang yung billing, mag-hire ng expert billing processing provider na ang kanila expertise talaga ay yung magbusisi ng mga medical bills at kung dapat babayaran ito at kung magkano yung angkop na babayaran sa nasabing services na provided ng hospital. Versus sa ngayon po kasi, DOH po ang nagpo-process ng bills na pinapadala ng ospital. And more often than not, palagi binabalik, yun ang binibigyan ng rason ng mga ospital, ang kanilang bills, ang billings nila, despite the fact na kompleto naman sa documentations,
At ang palaging palusot o sinasabi, kulang sa documents, they go back and forth. So sa palagay niyo, Mr. President, mas okay ba siguro kung mag-hire na lang tayo ng mga expert na mga billing processing provider na mag-process ng bills versus itong mga DOH na wala naman sigurong sapat na training sa pag-process ng mga bills? Before Senator JV answers that question, the chair would like to ask Senator Rafi, are you referring to the government-owned hospitals like Philippine Heart Center, Lung Center, National Kidney? Are you referring What to I'm referring to, Mr. President, kapag yung GL ibinigay sa pasyente, and then yung pasyente gagamitin yon sa kung saan man siyang hospital na confine. Yeah, anong hospital pa yan? Government hospital? Government hospitals mostly, and even not government hospital, because yung GL naman tinatanggap din sa mga private hospitals. Yes. Yung GL naman, ang sa private hospitals lang, ang sa pagkakalam ko, dumadaan sa DSWD, not sa DOH. Pero yung may Through AIX. through AIX. Yes. Pero marami kasi mga ospital ngayon, Mr. President, na tumatanggi ng tumanggap ng GL at private hospitals. You're referring to the government I'm referring to hospitals? private hospitals na dati private. tumatanggap sila. Yes, private. And then may mga private hospitals na ang kanilang binibigay na reason kung bakit tinaasan nila yung kanilang singil, kung minsan hindi na makatarungan, ang rason nila kasi mabagal magbayad yung I agree. DOH. So para ma-offset yung haba ng panahon, kaysa naman nag-aantay sila ng bayad, yung habang panahon na hindi sila babayaran, inaabot ng siyam-siyam, at least mataas-taas yung singil nila para makabawi naman sila. Thank you, Senator Tulfo. Senator JV, may Mr. President, probably we could explore that. No? Pwede ho siguro nating itanong ito sa budget hearing sa DOH kung yung posibilidad na anong nangyayari kasi, Mr. President, nagkakaroon na rin bureaucratic naiipit, no? Itong mga pag-release ng pondo, for example, sa MAIP, sa guarantee letters, na naiipit siya sa bureaucratic red tape minsan, na tama kayo, no, Mr. President, si Senator Tulfo, siguro, yung mga pasyente, pag nandun na po sa ospital, hindi na po pwedeng mag-antay ng matagal dahil kailangan na nila kaagad yung pondo. Nangyayari sa atin talagang sa nabanggit ko nagiging problema, yung bureaucratic red tape minsan, ilang buwan na bago ma-release na kung kailan tapos na. No? Nakagawa na ng paraan na nakapangutang na. So yan yung mga, kung ito'y mas magiging efficient, yung pong inyong minumungkahi na magkaroon ng third party para po tignan at maging siya po yung mga siwat umayos dito sa mga applications para sa guarantee letters at iba pang assistance, ay pwede rin natin sigurong tignan at pag-aralan, lalong-lalo na sa darating na budget hearings, ay itanong sa DOH yung posibilidad. That's all, Mr. President. Thank you very much, Mr. Thank you, President. Senator Tulfo. Senator Bam Aquino is recognized to interpolate. Maraming salamat, Mr. President. Would the gentleman from San Juan yield to a few questions? Certainly, of course, anything from my colleague, and likewise, we have sponsored so many bills together, no, that we would consider landmark, like, of course, the Free Higher Education Act, and hopefully, I'm glad that he is back here, that he would want to help in the UHC this time. Maraming salamat, Mr. President. Let me begin by commending the principal sponsor of the Universal Healthcare Act, Senator Ejercito, for his great work. Sir, may mga tanong po ako tungkol sa no balance billing kasi nalilito rin po ako. Nabanggit po sa SONA na no balance billing na tayo ngayon. In fact, Mr. President, I think a number of presidents have actually mentioned this, no? No balance billing na tayo ngayon. So yung tanong, Mr. President, talaga bang no balance billing na talaga tayo? Kung ako'y may sakit at pumunta sa isang government hospital, hindi na dapat ako kinakabahan na magbabayad ng kahit anumang presyo o kahit anumang billing po dyan? Or meron pa ring posibilidad na meron akong billing, Mr. President? Ano ba talaga ang status nito? Mr. President, maraming salamat, Senator Bam Aquino, sa iyong pagtanong. Dahil dapat nga po talagang ito'y i-clarify din ng Department of Health, no? Dahil lang
ang totoo po, yung zero balance billing or no balance billing, it applies to basic accommodation o yung pong mapupunta sa ward. And ang intent din po ng UHC, yung pong mga indirect contributors, so ito po yung mga talagang walang kapasidad magbayad, no? Yung po yung PWD, senior citizens, and indigents. Sila po yung talagang target na zero balance billing. So, pag napunta sa private room, of course, that's another story. Hindi po yan mapupunta rin sa zero balance billing. Kasi po, talagang nakapaloob doon ay basic accommodation or yung po mapupunta sa ward. And mabigay ko na po yung monitoring report, no? Noong January 2025, yung no balance billing monitoring report. There are about 20,000 who availed, no, of the no balance billing. Yung mga no balance billing eligible patients. For 2024, naka 72,000. No? So, yun po. That's why, Mr. President, that's the reason, one of the reasons that I am seeking to have a supplemental budget. Actually, ito po yung galing sa NEP, no, sa National Expenditure Program. Kaya lang, naging controversial nga ito. Kaya nga, hopefully, may balik po natin because, to achieve this intent, in this noble intent of zero balance billing for those who really cannot afford, ay kinakailangan din ng suporta. And inasahan po natin na talagang sa pagkaka-announce pa lang ng Pangulo na zero balance billing do zona, talagang ano na ngayon, punong-puno na. Yung PGH, East Medical Eastern Medical Center and other government hospitals are already full. So, kinakailangan ho natin masuportahan po ito para po itong direktiba ng Pangulo ay mabigyan naman ng suporta at maging katotohanan, Mr. President. Mr. President, of course, kailangan natin suportahan itong pagkaroon ng no balance billing. No? I think that is the intent of the UHC as you had sponsored. No? Pero right now, Mr. President, para lang po klaro, kasi we're on the record at of course, nakikinig rin ang taong bayan sa atin. Yung no balance billing, kaino po siya applicable ngayon? Meron po bang sektor kung saan ito po yung target or meron bang geography na kung saan dito lang siya no balance billing o may mga hospital na spesipiko na ito lang po yung no balance billing? Maybe we can start there, Mr. President, bago tayo umabot sa tanong na paano natin ma-achieve yung no balance billing para sa lahat ng mga kababayan natin? Well, Mr. President, because under the Universal Healthcare Act, all Filipinos are now automatically members of PhilHealth. Pero ito pong zero balance or no balance billing, ang prioridad po natin, yung po talagang walang kapasidad, okay, no, na magbayad. And these are the indirect contributors, classified, as I mentioned earlier, ito po yung PWDs, indigents, and senior citizens. So, they are the priority for zero balance billing. So, Mr. President, so right now, kung PWD ka, indigent or senior, are you already no balance billing status? As long as they avail of the basic accommodation in DOH hospitals, Mr. President. Ito po yung ward, Mr. President. Posible rin po na, so basic accommodation, pero kahit anong sakit, no balance billing po sila. Is that correct, Mr. President? Yes, that is correct, Mr. President. So kahit anumang sakit, kung ako ay senior citizen, PWD, or indigent, and I only avail of basic accommodations, doon po, no balance billing tayo. That is correct, Mr. President. Okay. Pero kung nagangad ako ng mas magandang accommodation, yung next level, kailangan mo na magbayad. That is correct, Mr. President. At kung hindi ako kasama sa tatlong klasifikasyon na yon, hindi ako senior, hindi ako indigent, or hindi ako PWD, may cover ang PhilHealth, pero meron ka pa rin ilalabas na pera. Is that correct, Mr. President? Yes, that is correct, Mr. President. However, yung pong mga those who would not fall under the indirect contributors o ito mang pong prioridad po natin, kahit po sila kailangan magbayad, our intent is still to lower the out-of-pocket expense. So,
kung sila po yung mag-avail ng private accommodation, of course, there will be expense already, pero ang target ho natin is for PhilHealth to at least increase its participation. No? Na talagang ito man nakaraang taon siguro naging mainit kasi po napakaliit nung kanila pong sinasagot. So hopefully by this time they would have adjusted their case rates, and with the new PhilHealth administration under Dr. Mercado, they committed that they will increase the participation of PhilHealth in every hospital billing, Mr. President. Mr. President, so kung so merong lang sektor na talagang no balance billing, no? Yung karamihan ng mga workers natin, karamihan ng mga kababayan natin, mga kabataan, kailangan pa rin nila magbayad. Yung ultimate goal po ba ng UHC ay makover lahat ng Pilipino or ilang-ilang sektor lang po sa mga kababayan natin? Yes, under the law, Mr. President, all Filipinos are now considered as members of PhilHealth. And although this is what I admittedly, this is a really ambitious measure, it's a 10-year program, Mr. President. No? We are already entering the 6th year of implementation. Medyo sa totoo lang, medyo malayo-layo pa tayo. But siguro baby steps, we're trying to improve, Mr. President, and at least these are all welcome development. Ito pong nakarangso na nating Pangulo na kahit paano nabigyan na ng kahalagan ng importansya itong healthcare and the universal healthcare program. So, yun po, Mr. President, baby steps and but malayo-layo pa sa totoo lang, pero I'm hoping that with this present Congress right now, if we will all work and help each other realize this of having a genuine universal healthcare, access to genuine universal healthcare for all Filipinos, sa tingin ko naman po ay kakayanin, no? Yes, it's true that it might entail cost, but I think if pagtulong-tulungan po natin, magagawa po natin ng paraan to. Mr. President, I don't know kung masasagot na to ngayon, no? But I'm sure maghihiring naman tayo tungkol dito. Meron na bang target number or target budget ang Department of Health or PhilHealth pagdating sa pagkamit ng universal healthcare for all? Meron na ho bang, napag-usapan na po ba yan in the previous Congress? Kung magkano ba talaga yung kailangan nating mai-budget para talagang totoo po itong universal healthcare para sa lahat ng Pilipino? Well, actually, Mr. President, they are still adjusting, no? Kasi nga po taon-taon meron na pong schedule sana yan ever since the passage of the Universal Healthcare Act. Kaya lang taon-taon medyo nababawasan din ng budget. But hopefully with the President's announcement or directive during the SONA, hopefully yung ating pong makasamahan din po sa House will give priority this time to healthcare services. Kasi po dito sa atin, I'm proud to say that marami ho tayong mga healthcare advocates dito, no? Senator Risa is here, Senator Pia Cayetano, na Senator Bongo, of course, na pinagtutulong-tulungan po natin na every budget season in the Senate, at least we, with our institutional amendments, we always add to the healthcare programs, no? Na kaya nagkakaroon lang po talaga ng siguro ng delays because of the budget cuts that the whole DOH or the healthcare program receives every year. So hopefully this time, alam niyo na po, pag sinabi ng Pangulo, especially during the SONA, that is already a directive. Yes. Mr. President, we will definitely support you, no, in this endeavor. Pero siguro, Mr. President, ang una kong tanong, kapag panahon na siguro ng budget or if Senator Go will have a hearing on this, magkano ba talaga yung kailangan talaga natin para ma-achieve natin yung goal of universal healthcare? How much do we really need? Kasi, Mr. President, kung hindi malinaw yung numerong yun,
Parang di rin malinaw kung ano yung ating mga goals, no? Pag nalaman natin yun, Mr. President, pwede sigurong makita pag inad natin yung GL, I think nabanggit to ni Senator Tulfo kanina, yung mga GL, mga AIX, yung mga healthcare, kung hindi kaya, Mr. President, kung ipasok na lang natin to sa UHC, hindi kaya maaabot rin natin yung no balance billing, Mr. President, or malayo ba talaga yung mga numero, Mr. President? Actually, that's very much welcome, Mr. President, Your Honor. Actually, ang intent talaga ng UHC nun, yung mga tao hindi na pumunta sa, halimbawa, PAGCOR, PCSO, sa mga government officials, no, na pumipila pa sila. Kaya nga po yung pondo for social services, galing po ng PAGCOR at PCSO, by law, directly, it will now go through the universal healthcare. That will be welcome, Mr. President, Your Honor, na kung talaga lahat po yun, mailalagay dito. I think kahit papano, yung pondo po ng UAC, the realization will be much faster. Just to give an idea, siguro ang kailangan ho natin every year is about 300 billion for the implementation. Kasama na po yun yung budget ng Department of Health and PhilHealth's portion, no, for the implementation of UHC. So that's every year. Mga magkano, Mr. President, yung gap natin? I'm sure minomonitor nyo po yan. Since year one of its implementation, Your Honor, Mr. President, medyo nagkulang din. No? But we will give you yung query, no, tungkol sa gap. No? We just don't have it right now. And Mr. President, I would like to thank Senator Babaquino for your support. Actually, yung pong binabalikan ko lang, no, yung if the government, I think if the government is really would want to show that it is really indeed serious in helping our people, especially sa social programs, yung pong inyo pong in-sponsor na free college education, and kung maging successful na po itong Universal Healthcare Act, talagay ko doon lang, no, sa education, sa health, pag maging maganda, mararamdaman na natin mga kababayan na talagang kahit paano ang pamalan ay talagang nandyan para umalalay sa kanila sa oras ng pangangailangan. Thank you, Mr. President. We'd like to reiterate our support for the good sponsor of the Universal Healthcare Law. At mabigat na usapan to, Mr. President, but we promise and we commit to engage and to support the efforts of the Chairperson of Health and Senator Ejercito with regard to the amendments or the changes that we want to see in this law. Maraming salamat, Mr. President. Thank you. Senator Aquino. Thank you, Senator Babaquino. Maraming salamat sa support lang. Senator Marcoleta is next to interpolate. Maraming salamat, Mr. President. I hope the good senator from San Juan is still available for a few questions. Anytime, coming for you, Senator Marcoleta. Salamat po, Mr. President. Wala naman pong debate na kailangan talagang hanggat maaari ay sapat ang pondo ng PhilHealth para mapaglingkuran ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nasa panig ng kahirapan. Ngunit dahil po sa experience natin sa PhilHealth, sa kanilang pamamaraan kung paano itaguyod ang kanilang mandato, ay hindi naman sila makapagbibigay sa atin talaga ng magandang record. Unang-una na po ay halimbawa po yung konsulta package, Mr. President. Magkano po ba yung konsulta package ngayon, Mr. President? Mr. President, itong konsulta package, yung maganda tinanong nyo, pinalitan na po nila yung pangalan, naging Yakap Caravan na. It's about 1,700 ang budget po per person, Mr. President. Magkano po, Mr. President? 1,700 pesos. Yan po yata sa konsulta package, Mr. President,
Kasama pa po yata yung serbisyo ng doktor, tama po? Yes, Mr. President, kasama po yung serbisyo ng doktor, basic check-ups, no? Lab test and yung pinaka-basic po na Kasama po yung check-ups. laboratorio, Mr. President. Dapat po, kasama po, Mr. Sa President. palagay po ninyo, magkano po? 1,000? 1,700. Sa 1,700 po ba, Mr. President, kasama na po yung serbisyo ng doktor, laboratorio. Magkano kaya ang matitira po para kahit sa simpleng, halimbawa, simpleng sakit na lang. Na-estimate po ba ninyo, Mr. President, na talaga namang hindi na realistic naman yung 1,700. Siguro po nung 1950 siguro, baka sakaling mataas pa po ang mataas pa po ang halaga ng piso noon. 1950 siguro, ang palitan ng dolyar siguro, baka mas mataas pa yung, baka isa 5 centimos natin noon isang dolyar ng Amerikano, Mr. President. Hindi ko po alam. Kasi si Senador Jinggoy po, napanganak na ng 1950s. Ako po, 60s po ako Ano po, realistic po yung 1,700 na konsulta package, Mr. President? Ito bang 1,700, does that include the professional fee of the Yes, doctors? Mr. President. Kasama yung laboratorio. Ano pa po Is it kaya a ang standard mabibili? rate of all the doctors? Is it a Yes, standard Mr. fee? President. Kaya po, okay lang po yung masapatan po talaga. How did they derive on that figure? Baka masasagot po ng inyong butihing kapatid, Mr. President. Yes, Mr. President, sa totoo lang po na medyo titignan niyo 1,700 for the basic check-ups and lab test, including doctors, para pong ulo pa. Pero tinaas na po natin tinaas na po ito na nung una po ay 1,200. So ngayon po ay 1,700. Pero sana nga po ay inaano natin ng PhilHealth na aside from the case rates at iba pa, na magtaas po sila para naman maging mas maging katotohanan. Tama po kayo. And I agree with you na hindi na ho realistic. Pero kahit pa paano, this is the budget that was given to all Do you have any breakdown of it? Kasi ang laboratory test, pagka CBC, yung complete blood count, lagpas 1,000 na po yan. Kung kumpleto talaga yung gusto niyo malaman sa inyong sa resulta sa blood test. Tapos may doctor's fee pa. I don't think that is sufficient enough. In 1,700 is sufficient enough. Yun nga po That's ang my aking take. tinatanong, Mr. President, kung sino po ang kumuwenta nito. Kung ang kumuwenta po nito ay taga dito sa ating bansa o baka naman po sa ibang bansa po na ibang klaseng salapi ang kanilang ginamit. Kaya nakakapagtaka po, pag pinag-uusapan po natin ng isang napakamahalagang pasilidad na talagang magiging sandigan po ng ating mga kababayan sa panahon ng kanilang karamdaman. Pero kung 1,700 po, alam po nyo, yung akin pong bunsong anak, meron pong isang simpleng alaga na aso. Alam po ba ninyo kung magkano po ang nagagastan niya yung parang paliguan? Kasi po may shampoo pa po yata ang importante na yung meron tagagupit po ng kanyang pati kuko po ginugupit at nagkaroon po ng Grooming. yung 1,700 po para sa aso hindi pa po Sapat. hindi pa po sapat Itong pinag-uusapan po natin, Mr. President, Your Honor, tao po mga tao po ito Kaya po, hindi po magiging maganda kahit na po pag-usapan natin ang napakagandang pinaka-noblest na objective po ng PhilHealth. Kapag ka itong ganitong klaseng mga pamamaraan ay hindi po nila talaga babalikatin, para lang po tayong nagpapatintero dito, Mr. President. Tingnan po ninyo, Mr. President. Based on PhilHealth's latest data, while 102 million Filipinos have registered with PhilHealth,
only 27.8 million or 24% are enrolled with Consulta. So, naka-enroll po sa Consulta. Ilan percent po? 24% lang po ang naka-enroll out of 102 million registrants. Kahit na po naka-register, kung 1,700 lamang po ang package, baka po sa daga pwede po ito, Mr. Hindi, President. gusto ko lang po malaman kung kanino po galing yung 1,700 pesos per package. Kung PhilHealth ba? Sino ba? Where Kaya did po that nung figure tinanong ko po, Mr. come from? President, ang sagot po ay 1,700, sinagot po ng ating... Yeah. Where did that figure come from? Siguro Yes, Mr. President, actually nagpapasalamat ako kay Senator Marcoleta for pointing this out. Talagang kung titingnan nyo, parang kulang talaga, no? Realistically. Pero yun nga po ang nilalaban ho natin sa PhilHealth ngayon. Hopefully with this new administration under Dr. Mercado, na maiba naman ang magiging direksyon ng PhilHealth. Dati po kasi nung panahon ni Manuel Ledesma, parang yung pagtrato niya sa PhilHealth, para pong ginawang private corporation. Na alam niyo naman ho, Mr. President, sa insurance, ang ugali ng private insurance, kung makakatakas sa liabilities yung mga dapat nilang bayarin, doon po sila kumikita. At the end of the year, pinagmamalaki nila yung kanilang savings and kanilang kinita, no? Pero in the case of PhilHealth, dapat po, dahil po yung government agency, and this is the only agency that is tasked to implement universal healthcare, dapat po talaga ay inuubos ito sa ating mga pasyente, sa ating mga kababayan. Hopefully, Mr. President, with the new PhilHealth head who committed to adjust yung pong kanilang case rates, and they committed also to increase the participation of PhilHealth in every hospital billing, siguro dapat maitaas na rin po natin. And sana po maitaas na rin po natin ito pong iba pang mga bagay tulad ng pong itong sa konsulta package, no, na yung 1,700. If we can only increase all of this, hopefully ano na nila, maiayos na po nila. Sabay nung nga cases ay mas malaking bagay po, Mr. President. Kailan po umupo yung bagong head, Mr. President, ng PhilHealth na sinasabi po ninyo? Kung hindi ako nagkakamali, Mr. President, parang 3 buwan pa lamang po siyang nakakaupo, no? Or bandang June, no? Hindi po, palagay ko, 1 taon na po siya nakakaupo mula nang palitan niya si Ledesma. For the record po. Siguro siguro March or April ho, Mr. President. Kasi nung kamakailan nandito pa si Ginoong Ledesma nung huling budget hearing na naging mainit pa nga yung ating deliberation on the floor, no? Nung nandito siya sa akin pagkakalam. Sa bandang Marso yata or February or March nung nakaupo si Dr. Mercado, Mr. Yeah, President. again, with the permission of Senator Marcoleta, where did those figures come from, itong 1,700? Did it come from PhilHealth? Ito sa konsulta package. Yes, Your Honor, Mr. President, that It came from PhilHealth. All right. Sa mga kapatid, mahigit na po siyang kalahating taon na siya ang head po ng PhilHealth, Mr. President. Tama po, Mr. President, halos kalahating taon na pala. Kasi po, sa tala po, ito po babasahin ko. First patient encounter, health advocates estimate that only 1% of the total population actually availed of consulta benefits. 1% pa lamang po, Mr. President, ang nakabenepisyo na po sa, ewan ko po kung paano na benefit sa 1,700. Pero 1% lang po, Mr. President. So kung 1%, ilan po yung pasyente na yun? O isa 115 million po tayo. 100,000 lang po siguro ang na-benefit. O baka hindi, mahina po tayo No, out sa of the kwenta. 100 million, you mentioned earlier, 24% lang yung nag-avail ng consulta package. 100,000 lang. Ganun po ang kaawa-awang kalagayan ng PhilHealth. Tayo pong lahat gustong sumuporta eh.
Kung kinakailangan pong lahat na po ng kayamanan ng Pilipinas, ibigay na po natin sa PhilHealth. Ngunit kailangan po namang ito ay talagang ayusin para sa ganon yung perang ibibigay at ipagtitiwala sa kanila, mapakinabangan po ng nangangailangan. Yun lang naman po yung pakiusap. Halimbawa, isa pa po, Mr. President, katakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaldas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin yan. Lahat po, hindi ko naman po nilalahat ang mga healthcare institutions. Ngunit sa dami po ng bilang na talagang dinisiplinahan ng PhilHealth. Halos lahat po. Kunwari po, na-admit ang isang pasyente. 2 days lang pong nag-admit. Gagawin pong 7 days o kaya 10 days. Para sa ganun po ay singilin sa PhilHealth at paghahati-hatian po yung kanilang nakulimban. Minsan naman po ang sakit ay hindi naman malala. Sipon. Gagawin pong pulmonya. Isip-isipin po ninyo yung gagawin nila. Ito po yung panghuli. Para naman po natapos na po ako. Magkano po ba yung ano yung tawag doon? Thermodialysis, Mr. President Juro. Magkano po ba yung nagagastos natin sa isang sesyon ng Magkano per 3,000? hemodialysis? Magkano? Mga 3,000. Mga 3,000. 63 na ba? Ganun? Mahal na. 63 na? Your Honor, Mr. President, sa huli pong itong latest nasa 6,350 na per session. Per Your session? Ang Dati po nasa binabasa, 3,000 lang Pero Per ngayon, session or per cycle? per session? Per session, Your Honor, Mr. President. So one day? 6,000? 6,350. So how can the... kaya ko po afford that? tinatanong, Mr. President, may palagay po ako ng pinagbasihan po ninyo ng inyong sagot, Mr. President, Your Honor, ay itong nakuha ko pong post dito sa social media. Ito babasahin ko lang po sapagkat nakuha ko lang po. Marcos Legacy. Dialysis, sagot na ni PBBM sa pamamagitan ng PhilHealth. Lahat tayo ay miyembro at kabahagi nito. Ngayon po, sabi niya, second post, BBM Youth Movement, libre na ang dialysis. Sa halagang 6,350 bawat hemodialysis session, sagot ng PhilHealth hanggang 156 sessions sa buong taon. Ang tanong ko po, sino na naman po ang kumuwenta noong 6,350? Kasi po kanina, yung konsulta, nagtataka na rin po ang ating presiding officer kung sino ang kumuwenta ng 1,700. Saan po kinuha yung 6,350? Your Honor, Mr. President, dapat po sana under the UAC law, meron po tayo tinatawag na HTAC, yung Health Technology Assessment Council, na ito po ay mga panel of experts, mga spesyalista, na sila po dapat nagde-determine kung ano po yung mga, anything technical, sila po dapat ang tinatanong. So, siguro yan ang dapat natin malaman din kung sakaling magkaroon ng budget hearings o anumang hearings na nandito po ang PhilHealth, kung paano ho nila nakuha yung pong amount na 6,350 per session. Dahil ang pagkakaalam ko kamakailan, dati ay nasa 4,000 pesos lamang per session. So, nagulat din ako na medyo tumaas na ng 6,350 from about 4,000 pesos. Your Honor. Mr. President, kasi po, dun sa 6,000 pesos, is that a government-owned hospital or private? 6,000. Any po, Mr. President, it's a government hospital or any private hospital as long as it's PhilHealth accredited, Your Honor. Kasi I just called up my brother who is undergoing dialysis. Tinanong ko lang kung magkano yung per session. Ang sinabi niya 10,000. Well, it's in a private hospital. ako naman po, Mr. President, nagtanong-tanong po ako, ang nakukuha ko 500 to 600 pesos. Kasi per po, session. per session po. Kasi
Kung 156 sessions per year, yung 6,350, halos 1,000,000 po yun sa isang taon. Ang budget po ng PhilHealth sa dialysis is 20 billion. Sa mga katwid, kung ito po ang batayan na halaga, 6,350, 20,000 patients lang po ang kakasa sa 20 billion. Magkano po ba ang isang dialysis machine, Mr. President? Between 600 to 700, 600 to 800 pesos. Kinuwenta ko na lamang po sa 500. Yun po yung nakukuha ko pong feedback sa mga nagpapadialysis. Hindi po dapat 20,000 ang magiginabang. Tinaas na naman po nila. At the very least, Mr. President, 240,000 ang dapat makinabang. Ito na naman po, pag hindi nyo binantayan, this is, again, a possible source of corruption. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta, for enlightening us through your interpellation. Senator Erwin Tulfo? Yes, Mr. President, maraming nagpapasalamat tayo kay Senator Marcoleta. Actually, marami pang dapat talagang ayusin din ng PhilHealth. No? Yung mga binanggit nyo kanina, yung mga upcasing cases, yung mga cataract scam at iba pa, yan ay talagang dapat din nating masiguro na hindi na po mangyayari para mas magamit na maayos yung pong pondo ng PhilHealth. Mr. President, Yes, may please the Deputy Majority Leader from San Juan yield to some questions? Yes, certainly, Senator Erwin Tulfo. This is a supportive interpellation daw, Mr. President. Una pong katanungan, nais ko lang po maliwanagan, Mr. President. Yung binabanggit po ba ninyo kanina na 74.4 billion supplemental appropriations, ito po ba ay para sa UHC o ito po ba ay para sa PhilHealth? Yes, Your Honor, Mr. President, ito po ay para po sana sa PhilHealth, pero mapupunta rin po sa UHC dahil po ang PhilHealth is the agency that is tasked primarily to implement the UHC law. So ito po ay nasa National Expenditure Program or NEP na for 2025. Dapat po ay nandun to, kaya lang ho, nawala po ito, no? Kaya po sana kung ito'y suntok sa buwan man, pero kung ito'y maibabalik, malaking bagay po ito for the implementation of UHC. Malaking maitutulong po ito kung sakasakali maibibigay po natin sa PhilHealth for the implementation of UHC. Ginoong Pangulo, ang ibig po bang sabihin dahil dyan, ano po ang posisyon ngayon ng Department of Finance patungkol po sa inyong bill na an act appropriating the sum of 74 billion as supplemental appropriations for fiscal year 2025. Ano po ang posisyon nila? Ginoong Pangulo. Actually, Your Honor, Mr. President, that the DOF has not given any position yet on this proposal for supplemental budget. But, Your Honor, Mr. President, the pong amount po na 74.4 billion is the amount that was submitted by the DBCC, no, through sa National Expenditure Program. Nanggaling din po ito sa ating pong economic team, itong National Expenditure Program, Your Honor, Mr. President. Mr. President, isa pa hong katanungan. Ito pong 74.4 billion na ito, magiging sapat ka ito para mabayaran kahit na 30% lamang po ng bill ng isang pasyente sa pribadong ospital. Ito po ang problema. Ito po ang laging nilalapit ng mga kababayan nating mahihirap, walang kakayanan na magbayad ng kanilang hospital bill. Ay sasapat po ba ito? Kasi po, paiba-iba ho eh. Minsan, sasabihin ng PhilHealth, ito 30%. Hindi pa po natin pinag-uusapan dito yung senior citizen discount. Meron naman ho minsan 10%. Hindi ho maintindihan. Wala pong malinaw na batayan na sinasabi ang PhilHealth kung magkano po ba talaga. Meron na pong mga panukalang batas na naihain po sa Kongreso nung ako po'y galing doon na para gawin sanang 30% na sagutin ng PhilHealth. Subalit hindi po nangyayari ito, Mr. President. Alam niyo ba kung sasama po dito sa 30% na bill
na sasagutin ng PhilHealth sa mga ordinaryong kababayan natin na walang pambayad, Mr. President? Salamat po sa inyong katanungan, Senator Erwin Tulfo. No? Totoo po yan na talagang minsan no? Pag minsan marami yung dumudulog sa atin, pinakikita po yung hospital bills nila. Halimbawa po sa 100,000, sinasagot ho ng PhilHealth, minsan 5,000, 7,000, napakarami ho. Minsan po, pag mataas na mataas, ganun din po. And sa totoo lang po, on the average talaga napakababa ho ng participation o yung ibig sabihin sinasagot ho ng PhilHealth, yung kanilang support value. Kaya nga po, naging mainit po dito. Hindi ho natin na nakasundo, no? O nagustuhan yung pamumuno ng dating PhilHealth dahil nga po sabi ko baka ang tingin nila private corporation po sila. Kaya nga kung sila makakatakas sa kanila pong responsibilidad o liability, pinagmamalaki pa ho at the end of the year yung kanila pong savings na hindi ho dapat. So our intent, Your Honor, Mr. President, is that sana po at least 60 to 70% ay sagutin po ng PhilHealth, no? Pero sa ngayon ay nasa less than 18%. Kaya nga po, I'm optimistic with the Dr. Mercado now as head of PhilHealth. They committed to increase the participation and support value of PhilHealth in every medical expense, no? Na dapat po yung case rates na lagi nilang sinasabing ito ho kasi ang pinagbabasihan, dapat po ina-update ho nila lagi nang sa ganon na ito po yung maging realistic, no? Especially with the inflation. So, Mr. President, Your Honor, ang target ho natin, that's why this representation has requested the Chair of the Committee on Health also to convene ito pong oversight committee para po matignan natin kung saan pa tayo nagkukulang, para matignan din ang PhilHealth kung bakit ho naging mabagal ang kanilang pag-update ng case rates at bakit ho napakababa ng sinasagot nila sa bawat hospital bills na dapat sana ay kahit papano'y maramdaman ng bawat Pilipino sa tuwing sila'y mauospital. Mr. President, maaari po bang i-revisit ng ating butihing majority leader mula San Juan ito pong Universal Healthcare Law at kung maaari pong isama na ang professional fee dahil Ginoong Pangulo, ito lagi po ang problema ng mga kababayan natin. Oo nga po't sinasagot ng PhilHealth, oo nga po't may mga discount, oo nga po't may mga GL, pero hindi po nababayaran. Ang problema, hindi pa rin mailalabas po yung pasyente, Ginoong Pangulo, dahil wala pong pambayad sa professional fee. Ayaw naman hong pakawalan ng mga doktor. Ang nangyayari po, nagiging hostage po yung pasyente, lalo na po yung mga sanggol na kapanganak pa lamang, iniiwan po sa mga nursery para maghanap ang ina ng bayarin, Mr. President. Maaari po bang bisitahin natin muli ang UHC law at isama na po ang professional fee at pilitin itong mga doktor na ito na tumanggap ng bayad mula po dito sa PhilHealth? Well, actually, kasama naman po yan talaga sa UHC, kaya lang medyo mababaho talaga ang yung pong rates na nakalagay na nakasabay. Pero sana po maisabay po yan sa pagtaas ng iba pang bagay sa PhilHealth, no? Para po sa implementation ng UHC tulad nung nabanggit ko kanina, Mr. President, yung po sa case rates at sa yung participation at siguro we have to, dapat po ang PhilHealth has to update regularly ito pong case rates at iba pa yung mga value para po maging realistic po, no? Dapat maging updated po sila dahil po yung inflation at iba pa minsan po hindi nila naisasabayan. So maraming salamat po Senator Tulfo for pointing this out, and be rest assured that we will bring this up once we have the chance to confront or talk to PhilHealth and DOH regarding these matters. Magkano ba, if I may, Senator Sige po. Tulfo, magkano ba yung standard rate ng professional fees na pwedeng bayaran ng PhilHealth, if you know? Your Honor, Mr. President, it depends on the Specialization. disease. Depende sa Kunwari, disease. mas mahal yung halimbawa kidney transplant or angioplasty, different
professional fees yun, di ba? That is correct, So Mr. magkano President. yung maximum na pwedeng ibigay ng PhilHealth? Palagay ko sa Surihano yun, sa surgeon. Pasensya na, Senator Tulfo. Iba-iba po, Mr. President. Actually, meron nung may malalaki naman. May mga 50,000, 30,000. Pwede siguro. magbayad ng PhilHealth na 50,000 as professional fee? Yes, Mr. President. Doon po sa Is mga... that the highest amount that the PhilHealth can pay as professional fee? Or pwede pang umabot ng mas malaki pa sa 50,000? Yung po, for example, Mr. President, for open heart surgery and others, umaabot po hanggang 60,000 pa nga po. Pwede magbayad? Apo. Alright. Thank you. Ginoong Pangulo, hindi po kadalasan na ang PhilHealth po ang nagbabayad, Ginoong Pangulo. Kasi may mga pagkakataon po, o marami pagkakataon na hindi po sinasagot ng PhilHealth. Bagamat sagot po ng PhilHealth ang hospital bill, pero ang problema nga po talaga natin ngayon ay itong mga professional fee na ayaw pong tanggapin. Wala rin pong tiwala kasi ang ating mga doktor, ang ating mga espesyalista sa PhilHealth, dahil sinasabi po nila, Ginoong Pangulo, na matagal magbayad ang PhilHealth at kung ano-ano pa pong mga palusot. Maging hindi lang po yung mga doktor, maging po ang Private Hospital Association ayaw na pong tumanggap ng PhilHealth dahil napakabagal magbayad po ng PhilHealth. Yan po isa sa mga problema. Pag sa totoo lamang po, Ginoong Pangulo, may dala-dala kang PhilHealth, tatanungin ka ng ospital sa sa admission, anong may card ka ba o ano ba, insurance, pakita mo ang PhilHealth, halos idurana ng tao yung PhilHealth card mo dahil wala po silang respeto sa PhilHealth, Ginoong Pangulo. Well, Your Honor, Mr. President, sabi ko nga po, ako may optimistic dito sa bagong PhilHealth head dahil siya po isang doktor at siya po isang public health practitioner, no? And isa rin po sa kanyang naging commitment ay isettle na itong mga problema, yung pong mga liabilities, ito yung mga babayarin po ng PhilHealth sa mga private hospitals, among others, Your Honor, Mr. President. So, yan po ay dapat po talaga natin tignan, Mr. President, siguro sa ating pag na-convene na po yung, hopefully, with the indulgence of our chair for the Committee on Health, yung pong oversight committee natin for implementation, siguro mas may himay po natin ang operasyon ng PhilHealth para makita po natin kung saan po talaga nagkulang, saan po nagkamali, para po ating pong may ayos para po mag-improve po yung serbisyo ng PhilHealth itong mga darating na taon, Mr. President. Although I agree with what Senator Erwin said, na matagal magbayad ng PhilHealth, kaya ayaw na minsan tanggapin ng mga ospital yung mga pasyente. Pero minsan, come to think of it, Senator Erwin, minsan kasi yung mga doktor, they charge exorbitant fees. Malaki talaga. Minsan dapat 10,000 lang yung professional fee mo, pero i-jack up nila sa 50,000. Kaya minsan nag-iisip siguro ang PhilHealth para magdadalawang isip para bayaran. Kasi hindi ko naman po nila lahat yung mga doktor. There are some doctors who charge exorbitant fees. Yes, sir, Mr. President, if I agree with you, siguro po may yung delays din minsan ng pagbayad ng PhilHealth because as I agree with you, Mr. President, na meron ho talagang mga doktor and private hospitals, isama na natin, na talaga nagte-take advantage din po talaga, correct, na talagang ginajack up nila yung kanila pong mga fees. Kaya po siguro nagkakaroon ng delay pag meron pong mga cases na nagkakaroon ng diskumpiyado PhilHealth, kaya po nire-review. Kaya bago sila mabayaran, natatagalan dahil nga puro sa ganitong mga kaso. And it would take, meron talagang collusion. Siyempre, hindi lang ho yung PhilHealth, may mga doktor at meron din mga private hospitals na kasabwat din po rito. Yung mga binanggit ko kanina, Senator Marcoleta, yung pong upcasing ng cases, yung mga cataract scam at iba pa, ay kumbaga may may kinalaman din yung mga private hospitals and doctors. Kaya po siguro isa sa mga naging rason bakit po nagkakaroon po talaga ng delays din ang pagbayad ng PhilHealth. I hope doon sa Senator mga ganong Tulfo issue. would agree with me.
Ay, sangayon po ako, Mr. President, at sa ating pong butihing senador from San Juan. Mayroon na po idadagdag sana, Ginoong Pangulo. I don't know kung masasagot po ng ating nagbigay po ng privilege speech ang ating pong Pangulo. Ay napapansin lamang ho namin kasi po napakadami nating ospital. Halos lahat po ng bayan na may ospital. Ang problema, Mr. President, ang problema sa mga ospital na ito, wala pong laman, basyo. Tinayo po ng isang congressman, tinayo po ng isang senador, gobernor, mayor, at tuwan-tuwa. Yehey, palakpakan po pag opening, pag ribbon cutting. Ilang taon na, wala pa rin po ang laman. Ang tanging laman lang po, mga ipis at daga dito sa mga district hospital po ang aking binabanggit. So, wala pong saysay at sayang lamang dahil hindi po siya nalalagyan ng gamot, hindi po siya nalalagyan ng gamit, sa bagay, hindi naman po siya sa ilalim ng Department of Health. Yun po ang aking katanungan, Ginoong Pangulo. Kanino po magiging under itong mga district na ito kung hindi naman po lalagyan ng mga gamit at ospital at ng mga doktor at nurse? Well, nagamit po ito ng pandemic. Ginawa pong quarantine area ng pandemic. Pero ang purpose po ay ospital sa mga lalawigan, lalo po doon sa aming lalawigan, sa mga isla. Kulang po ng gamit, kulang po ng kama, Mr. President. Siguro kung papayag ang Department of Health, sila na dapat mag-devolve. I-devolve na sa Department of Health itong mga pinatatayo mga district hospitals na wala naman laman. Walang x-ray machine, walang laboratory, dapat i-devolve na lahat sa DOH yan. Sorry kung nasagot ko yung tanong. Tama ho kayo, Mr. President, dahil tayo naging mayor din po at naiintindihan ho natin ang problema. But because of itong naging challenge puro sa devolution, pero in fairness, Senator Tulfo, I think yung sa akin pong pag-iikot din po, yung mga DOH-run hospitals mostly are okay, no? Sa mga napuntahan ko, medyo maayos na because of the Health Facilities Enhancement Program or HFEP, na dahil din po sa UHC, kahit paano naman, yung mga health facilities marami na ho nag-improve. Dati ho talaga, pag sinabi mong government hospital, parang matatakot kang matatakot kang magpagamot. Sabi nga nila, naglalakad kang papasok, paglabas mo, nakahiga na, ganun daw. At madilim, masikip. Pero ngayon, I would say that a lot of, in fairness po, sa DOH, yung mga Apex hospitals, a lot has really improved a lot. No? Na talaga makikita nyo, mukha na rin private hospitals. Iba ang pinopoint out ni Senator Tulfo, I think, yung pong mga, tama ho kayo, mga district hospitals, and other hospitals na ito po under po ito ng dapat LGU or province ang nagpopondo. Kaya lang talagang because of yung devolution, it's a challenge, hindi ho talaga kaya ng maraming LGU sa maraming probinsya ang mag-maintain ng mga healthcare facilities. Kaya nga marami ang naggusto mag-renationalize, pero ito yung mga dapat hunin natin tignan kung paano po mag-i-improve ang ating pong programa. And I agree with you, Senator Tulfo, na talagang marami sa mga district hospitals at iba pa na maliliit hospital, talagang marami yung pagkukulang ho talaga. So, pero ito pong mga under the DOH-run hospitals, kahit paano po ay naging mas maayos na ang kanila pong mga facilities through the HFEP. At tinutulungan naman po itong mga district hospitals, basta ho sana ay kakayanin. Pero I think it's still a challenge really on how the district hospitals and other provincial hospitals will continue to improve, Mr. Especially President. those district hospitals in 4th, 5th class municipalities, wala silang kakayahan na magpatakbo ng ospital. Buti yung mga 1st, 2nd, 3rd, baka pwede pang, baka meron silang kakayahan na mag-operate ng district hospital. But I doubt yung 4th and 5th class municipalities can afford to operate not even a district hospital, not even a health center, pagpalagay natin. Sorry, Senator Tulfo, may proceed. No, tama po kayo, Ginoong Pangulo. Napansin ko lamang po, parang nasasayang tuloy yung pondo na gawa dito ng ospital itong isang bayan, accomplishment po ni Congressman, ni Mayor, gawa na naman doon sa kabila. Hindi nila sila nagsama-sama na magkakadikit na bayan gumawa ng isang ospital para may matakbuhan. Wala pong laman eh. Pero, Ginoong Pangulo, if you would please, Senator JV, sir, may I ask you,
Saan po napunta nga pala? Di po ba meron pong 709 billion na pondo reserve fund ang PhilHealth? Bakit po kailangan pa ng supplemental appropriations budget? Kasi baka na naman makuha na naman po na ehekutibo ito at maibalik po sa Treasury, Ginoong Pangulo. Your Honor, Mr. President, yung pong reserve fund sa PhilHealth, just like in any insurance, health insurance agency or institution, ay hindi ho dapat talagang ginagalaw dahil yan po ay dapat nandyan lagi na sa oras ng pangangailangan ay dapat hindi ho sila magkukumahog o kung mamumroblema kung saan sila kukuha. No? So, mini-maintain ho dapat talaga yung reserve fund at hindi ho talaga ginagalaw. And this is the reason why DOH, PhilHealth still ask for supplemental budget every year from Congress, Your Honor, Mr. President. Well, with that, I would like to thank our Deputy Majority Leader, and I would end my interpellation, Mr. President. Thank you, Salamat Senator po. Tulfo. Yes, Minority Leader. President, just to interject, because I was surprised with the answer, yung 700 plus billion, naka-reserve sa PhilHealth para sa oras ng pangangailangan. Kailan po yung oras ng pangangailangan? Your Honor, Mr. President, just ito lang yung huli po nilang reserve fund is about 280.57 billion for 2024, Your Honor, Mr. President. Kaya nga, yung tanong kasi ni Senator Tulfo was the malaking reserve, ba't kailangan ng additional supplemental na 74 billion? Ang sagot nga is yung 200 kung 500 or whatever, para daw sa oras ng pangailangan. Kailan po yung oras ng pangangailangan ng PhilHealth? Your Honor, Mr. President, ito po kasing projection ng PhilHealth is based on projection of their expenditure, Honor, Mr. President. At doon po sa sabi ko nga po kanina, pag meron pong insurance institution, kailangan ho talaga meron ho sila laging reserve fund na hindi ho sanang ginagalaw. No? Dati po umabot ho ito ng almost 500 billion no pong after COVID-19, Mr. President, Your Honor. Doon po lumaki ito dahil hindi ho masyado nagamit pero tuloy-tuloy pa rin po yung contributions. So, ang ano po rito, Your Honor, Mr. President, tanong po ng ating minority leader, it's all, ang ano po rito, actuarially estimated, no, na projected program, yung kanil po expenditure. So, may estimated actuarial computation po sila, Your Honor, Mr. President, na hindi rin naman natin alam kung paano Mahirap po kasi ito, numbers ito, Mr. President. Yeah, we'll probably find out more during the budget deliberations. I'll let the next interpellator follow up this particular issue. Thank you. Before I recognize the Deputy Minority Leader. Yes, Senator Erwin. Mr. President, may I just intervene? Yung number po na nakuha ho natin na 709 ay galing mismo sa House Appropriations Committee for 2024-2025 budget po yun. Sila po may sabi na may 709 billion ang PhilHealth. Kaya nga po sinasabi ko, siguro po bantayan natin na saan po napunta ito kasi baka maglaho na naman parang bula o kung meron man talaga, ito po ay mapunta labang po sa treasury na naman. Ang kaawa-awa ho ito and result ay mga kababayan ho natin na naiwan sa ere o nakatunganga na lang pag oras de peligro na, pag bayaran na po ng bill, sasabihin na naman na PhilHealth walang pondo. Bagamat sabi po ng House Appropriations Committee last year na ito po ay 709 billion. Meron po sila, Ginoong Pangulo, na reserve fund, Mr. President. Thank you, Senator Tulfo. Next to interpolate is si